Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys, ay pag-uusapan natin ang tungkol sa printed or digital national ID. Kung tinatanggap nga ba ito sa DFA para sa pagkuha natin ng passport. So, di ba guys, kapag new applicant, kailangan talaga natin ng at least isang valid ID. Ngayon, kung wala tayong valid ID, yes po, ang printed national ID ay tinatanggap siya sa DFA para sa pagkuha ng passport. Pero, kinakailangan ng isang supporting document. At ang supporting document na yon ay ang NBI clearance. Yes po. So, kung wala kayong mga valid ID na ipipresent, pwede na po ang printed national ID basta kumuha lang din kayo or magdala din kayo ng NBI clearance. Kasi for sure, hihingin nila yan sa'yo guys. Kasi nga, diba, kumbaga temporary lang to kasi wala pa kayo yung actual na national ID card. Kasi nga, alam kasi yan ng mga taga-DFA na matagal dumating yung national ID kaya ina-allow nilang nila yung paper or yung printed na national ID. Nanghihingi lang sila ng isang supporting document which is itong NBI clearance for verification or confirmation. Alam niyo yun, para makaiwas tayo sa mga peke, mga fake document. So, kaya humihingi sila ng isang NBI, ng isang supporting document, which is itong NBI clearance. So, kung printed national ID yung gagamitin nyo, bali ang dadalhin nyo, tapos isa kang new applicant, bali ang dadalhin mo sa DFA sa araw ng yung schedule, ang dadalhin mo guys sa araw ng yung iyong schedule ay yung iyong confirmed online appointment. Ito yun guys, yung 4 pages na ipapaprint natin into A4 size na bond paper. Pangalawa, yung inyong PSA original at yung isang photocopy niya. So yun yung dadalhin nyo. Next, so yung inyong since wala kayong valid ID, so ito na yung dadalhin nyo, yung inyong printed national ID at saka yung NBI clearance. So, ayan guys, so ulitin ko, kapag isa kayong new applicant at printed national ID yung dadalhin nyo doon, ito yung kailangan nyong dalhin. Confirm online appointment, yung 4 pages na sinabi ko, ayan. Then, PSA, birth certificate at saka isang photocopy. Tapos yung inyong digital national ID at saka NBI clearance. Bali, 4 yan na dadalhin nyo doon sa DFA sa araw ng inyong schedule. So, ayun guys. So, ito pala guys, sasabihin ko sa inyo kung ano-ano yung mga valid IDs na tinatanggap ng DFA para sa pagkuha ng passport. So, ito guys, yung mga IDs na nabibilong sa primary IDs. Unang-una, SSS ID, GSIS ID, UMED ID, LTO or Driver's License ID, PRC ID, National ID, OWA card or OWA ID, Voters ID, tapos voter certification, tinatanggap din nila guys, basta yung voter certification na yan ay kinuha mo galing sa main office which is sa Intramuros, Manila. So kung yung iyong voter certification ay kinuha mo lang sa inyong barangay, sa inyong munisipyo, hindi po nila yan tatanggapin. Dapat galing mismo sa main office sa Intramuros, Manila. Then, PNP ID, Senior Citizen ID, Airman License, basta issued August 2016 pataas or onwards. So, August 2016, 2017 pataas. So, yung Airman License na in-issue August 2016, so starting July 2016 pababa, hindi na nila yan tatanggapin. Next, Philippine Postal ID, basta issue siya November 2016 onwards. Next, Seafarers Record Book or Seaman's Book, basta issue siya noong February 2020 onwards. So, mahalaga guys na malaman nyo to guys, yung kanilang mga
bracket na time kasi dyan yung malalaman kung tatanggapin pa yung valid ID na isusumitin nyo or hindi na. Next, para sa mga magre-renew, yun na nga, hindi nyo na kailangan ng valid ID. Ang kailangan nyo na lang yung inyong old passport at saka yung front ng passport, yung bio page na tinatawag, ipapotocopy nyo lang yun. Then, school ID. So, for minor applicants, kailangan nyo ng school ID. Then, kung wala kayong school ID wala kayong ID sa inyong paaralan, pwede rin yung certificate of enrollment with photo of minor and dry seal of school. So, certificate na patunay na naka-enroll ka sa paaralan na yan. Dapat merong picture ng mag-aaral at saka meron siyang dry seal para ma-make sure na totoo siya, hindi siya fake. Then, para naman sa mga adult applicants na nag-aaral pa din, kailangan yun magdala ng school ID and certificate of registration. Ganun din, patunay na nakapag-register or nakapag-enroll ka sa school na yan. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Uulitin ko, ang printed or digital national ID ay tinatanggap sa DFA para sa pagkuha ng passport. Kailangan nyo lang din magdala ng NBI clearance bilang supporting documents para tanggapin yung inyong printed national ID. At ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood ay nagkaroon kayo ng konting idea dito. And always remember, huwag mong bitawan ang pangarap mo dahil sa mga sinasabi nila. Bitawan mo ang mga sinasabi nila at hawakan mo ng mahigpit yung pangarap mo. Magpatuloy ka lang. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update or ma-notify kayo sa aking mga future videos. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!